Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play at muli po tayo mag-update about sa top trending stocks. And don't forget to subscribe sa ating channel and paki-press na rin yung notification bell. Ayan, para palagi po kayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. Then mamaya is meron pa tayong second video. Stock update lang ulit mamaya. Nahin natin for top trending stocks, BDO. Check natin to guys. Okay. So for this one, I think na-update natin to weekend kahapon ba or nung Saturday. Pwede nyo i-check, no? Ayan. So possible nga for now kasi nag-rally siya yo. Then breakout. So, ang next target dito kasi ito. Ayan. So, sinabi natin before, this is a trend line. 154. Ayan, sa may next green box natin. And pag sinilip natin to sa weekly. So, dun talaga guys ang pwedeng retest na to for video. Ayan. And tingnan natin ano. Ayan, kasi pag dito guys, nag-retest malapit lang siyang mag-create ng ng new all-time high. So for this one, bullish for me yung kanya itsura, no? Tapos dito guys, so actually overbought na to. Ayan sa natin, stochastic. Pero still pwede pa naman to mag-rally as high as doon malapit sa may next resistance natin 153 to 154. Ayan, since hindi pa naman overbought yung ating RSI. Ayan, so meron pa tong there's a chance pa naman na pwede siyang mag-retest dito sa may next natin resistance, even though na fresh breakout to. Ayan, no? So next one is dito. Check naman natin to. Kaya na ba nangyari? Okay, for now, still holding on pa rin sa may support. Right? Ayan, kung titingnan natin. Major support kasi to guys for dito. And sinabi natin, still the same pa rin naman yung kanya itsura, no? And yeah. So for now, since nag-hold sa may support and we have here a crossover based sa weekly chart natin sa stochastic nya, okay, pwedeng mag-bounce ay as high as so syempre ito yung natin resistance 2.2. So pwede dun guys 2.2 plus nasa support zone siya ng kanyang RSI na kung saan is nagkakaroon ng bounce okay pagka nahihit to. Ayan, sa natin sa daily chart. Ayan, pag sinilip natin, tingnan natin yung 200. So for now kasi is medyo malayo pa talaga yung 200 para mag-retest to dun ang pinaka-ideal, so dito nga sa may 2.2 sa next green box natin sa taas, somewhere here. Ayan, no? Then sa natin, okay, RSI below 50. So, tingnan natin, pero pwede nga itong mag-rally guys based sa kanya itsura, no? Next one is AREIT. So, pinag-usapan din natin to nung, I think Saturday to yung update natin sa audit, Ayan, pero since trending siya, kaya isasama natin ulit. So far so good.
na-hit na yung green box na sinasabi natin before. And ito po guys yung kino-consider natin, no? And kung titignan natin, sideways to guys Ayan, no? So sideways. Medyo bouncy then okay, shake out. Then yun nga, nakabalik, pull back, then bounce. Okay, so retest. Then we have here a double bottom pattern, then breakout, then slight pullback, then ayun. So ano ulit siya, retest. Ayan, pero kung ang i-consider lang natin itong part na to, mukha siyang inverse head and shoulder pattern. So we have here the head or yung kanyang depth shoulder. Tapos ito yung head guys. Okay, tapos ito yung kanyang right shoulder. Okay. Pero overall, ayan, pag ano natin, tinignan natin ang most critical part dito na area is ito guys, yung kanyang resistance. No? So once na mag-breakout dito, so magiging bullish na to. Ayan. No? Then sa ano natin, sa daily, check natin. Actually hindi pa naman siya overbought. May papunta pa lang doon, kaya ano pa to, may chance pa to na mag-breakout guys, no? Ayan. 200 day. Ayan, so very clear yung kanyang 200 day. Ayan, kaya for me, kung hindi maano to, kung hindi mare-reject, pwede itong ano, mag-breakout guys, kasi yun nga, hindi pa overbought kaya may chance pa to, no? Next one is SPNEC. SPNEC, check natin. So same here for SPNEC. Sideways dito guys sa may support natin, malapit sa 0.92, 0.91, 0.92. And of course, pwede mag-retest as high as 1.01. Ayan. So for now, ito yung nakikita natin. Okay, for this one. At wala namang kakaiba rito. Nothing special for this one, SPNEC. Then sa daily chart, check natin. Overbought na yung kanyang stock. Let's see. So sa part na to, ang pinaka ano nga dun nga sa 1.01 ano, sa may edge ng ating green box. Ayan. And i-check natin yung 200. So actually medyo malayo pa yung 200 ano. Hindi pa siya stable right now. Pero kung titingnan natin dito, kasi medyo nag-struggle before, no? So nung siya ay nalaglag, then nag-bounce, tapos medyo nag-sideways dito kasi, no? Sideways, then push. So this time tingnan natin kung same lang din ba. Okay? Then sideways na konti, then push. So pwedeng ganun yung andito mangyari, no? Kung hindi po siya ano dito, mare-reject guys sa may area na to. And so pwedeng ganun yung maging setup for SPNEC. So next natin, ASEN. Check natin sa weekly. For weekly, nasa loob na ulit ng green box guys, pero same pa din, still pwede pa rin to malaglag dito sa may 4.6 sa next green box natin, support for ASEN guys. And we know that this one right now sideways to ayun, no? So sideways siya right now. Ayan, para mas makita natin sa ano tayo sa daily. Ayan, no? So sideways. Okay. So we have here the breakout, then pull back,
Okay, tas nag-hold sa may taas ng 200, no? Then, nag-create ng double bottom. Then, of course, neckline to. Nag-break out. Then, right now, pull back, no? Since may dito, may resistance kasi dito, guys. Ayan. So, ngayon, the question is, mag-hold ba or hindi? And kasi, since double bottom to, kung mag-hold, guys, bullish yan, no? Ayan, kasi nag-breakout na, then throwback, then pagka nag-hold, ayun. So, yun yung pinakamagandang setup for ASEN. So, otherwise, kung siya ay malalaglag talaga, so, dito, pwede. As low as 4.53 pwede. No? Ayan. Basta mag-touch sa 200-day moving average. Ayan, kung malalaglag lang, no? Since yung ating naman dito, stochastic is pababa. Yung kanyang trajectory, guys. Ayan. Then, yung last, converge. Check natin converge. Okay, for converge, silipin lang natin dito. Still nasa pa rin to, resistance. Mas ideal kung malaglag dito sa may support 10.35. So at least nasa loob ng green box. Ayan, no? So pwede naman kasi talagang to mag revisit dito, guys, since resistance na kasi to Kung hindi talaga masusustain, much better kung bumalik, no, sa may support niya. Then, sa daily, okay, may kamukha din to di ko na maalala kung yung basta yun na yun, no? Kasi sa part na to, converge, so sideways siya diba? So sideways, then breakout, throwback, push. Okay? So, typical setup ng ng malapit na siya sa sa price discovery. Ayan. So, kung isang kung isang sell off pa, okay, papunta rito, to retest this area. So, pwede naman, basta mag-hold. Ayan. So, yun ang pinaka-condition natin for this one. Since meron tayong nakita dito, divergence, no? Lower high, tapos dito naman higher high, guys, no? Ayan. So I think tapos na po tayo, guys, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye bye and God bless.